Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan na mainit itong pag-uusapan natin. Grupong Duterte na Bisto, Marcoleta at Jinggoy na Gulantang, mag-asawang Diskaya, numero 1 baya sa panahon ni Duterte. Matapos ang kaliwat ka ng pagkakasangkot ng grupong Duterte sa mga nangyayaring korupsyon, abay na bisto ang maitim na plano ng grupo na palitan ang liderato ni Senator Soto para harangin ang pag-iimbestiga ni Senator Ping Lacson kung saan dawit ang mga makaduterteng senador. Samantala, mag-asawang Diskaya, top 1 kontraktor sa panahon ni Duterte. Mga ninakaw na yaman, babawiin na ng gobyerno, at Jinggoy naging sad boy matapos binasura ang kanyang kahilingan. Nako, abangan nyo yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Tila nakabiti na lang ang ilang mga bahay na ito sa barangay Sabutan, Silang Cavite. Matapos gumuho ang lupang pinagtitirikan nito kahapon na parte pala ng isang ongoing flood control project. Located ang proyekto sa likod lang mismo ng munisipyo ng Silang. Ayon sa caretaker ng isa sa mga nakabiting property na si Edwin Domingo, imbis na makatulong, nakaperwisyo pa raw ang proyekto at tila nailagay pa ang kanilang mga buhay sa panganib. Kinikisyon lang namin po, mataas naman dito sa banda sa amin, bakit nila linagyan ng flood control na bakbak sila ng bakbak ng lupa? Eh hindi naman kailangan na kuan dito sa banda namin, hanggang dun sa baba, hanggang dun sa taas. Eh ganito naman kataas. Ayon sa DPWH banners na nakadisplay sa labas nito, Phase 3 and Phase 4 ang proyekto ng revetment along Imus River. Worth 47.5 million pesos each ang dalawang kontrata o may kabuuang 95 million pesos. Joint venture ang dalawang kontrata. Hawak ng Motion Trade Development Corporation at Omnicon Builders ang Phase 3 ng proyekto na konektado sa pamilyang Villar. Ang Phase 4 naman, Omnicon Builders muli at isang 01 Construction and Trading Incorporated ang may hawak. May ilang red flags ang itinatayong proyekto. Una, missing or damaged ang filter layer na kinakailangan umanong ilagay sa ilalim ng revetment para hindi gumuho ang lupa. Gibagibang revetment structures worth 98.9 million pesos na gumuho sa paligid ng Imus River. Wala pang isang taon matapos itong maitayo. Ikalawang red flag daw ang improper backfiling kung saan parang binuhusan agad ng semento ang proyekto kahit na nakalabas pa ang mga bakal. Una nang sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na iimbestigahan na rin ng DOJ ang pamilyang Villar dahil sa umano'y prohibited interest. Yan ay matapos iulat ng BNC na ang mismong first cousin ni Senator Mark Villar na si former Las Piñas Councilor Carlo Aguilar ang may-ari ng Motion Trade at INE Construction na nakakubra ng bilyon-bilyong pisong kontrata sa DPWH. Samantalang ang Omnicon Builders na ang malaking bulto ng mga kontrata ay makikita sa Las Piñas at Cavite, konektado naman sa kanilang close allies sa politika. Grabe mga kaibigan, no? Hindi talaga pwedeng tatahi-tahimik lang itong si Mark sa tabi-tabi. Oo, kasi kailangan talagang imbestigahan mga kaibigan. Pati yan si Mark Villar. Kaya nga mga kaibigan, no, matunog ngayon yung usap-usapan dyan sa Senado. Kasi nga, dahil nga dito sa nangyayaring imbestigasyon na talagang mahuhubaran matatanggalan ng maskara itong mga senador na to Oh, dahil nga dito mga kaibigan, itong mga DDS senators may plano daw na harangin ang Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson sa pamamagitan ng pagkudeta. Grabe mga kaibigan, no? Talagang takot sila. Kasi kung hindi naman to totoo, 'di ba, dapat hayaan nila na magpatuloy lang yung investigasyon. Pero kung ganito lang mga kaibigan na parang pinagtatakpan yung mga kapwa nila senador dahil sa mga kabalbalan nila, kung totoo man 'yan, abay kitang-kita ng taong bayan yan. Diyan sila matakot. Magkakaroon talaga mga kaibigan ng people power talaga. Yan yung talagang ayaw nilang malaman talaga. Tulad na lamang nito mga kaibigan, itong si Jinggoy na sa ngayon ay sad boy mga kaibigan dahil dito. Oo. Kasi yung kanyang apela na ibasura sana yung kanyang kaso hindi po pinagbigyan ng Sandigang Bayan. Ibinasura ho yung kahilingan ni Jinggoy na iabsuelto siya. Ngayon, syempre, umatake na naman yung mga alipores ni Duterte. Sinasabi na ginigipit daw si Jinggoy at sinasabi na pinupolitika kasi nga daw malapit siya at sinusuportahan niya si Sara Duterte. Ang kakapal talaga mga kaibigan, no? Oo. Kaya naman mga kaibigan, amoy na amoy yan ng mga batikang abogado yung mga ganitong effort na ginagawa ng mga DDS senators na sinasabi lang nila na wala daw ganito, wala daw ganyan na plano na ikudita o tanggalin si Soto at si Lacson. Abay eto mga kaibigan, ang buwelta ni Attorney Barry Gutierrez. Senado lang talaga ang napapanood ng mga tao
para makakuha ng direktang impormasyon dito sa ongoing saga na unti-unting lumalabas yung extent. Sino ba yung mga politikong involved diyan, gaano kalaki ito, etc. Halos lahat 'yon sa Senado nanggaling doon sa investigation na sinasagawa ni Senping So tingin ko, yung pressure to actually continue galing sa publiko dahil ito na lang yung tanging venue para may malamang direkta ang taong bayan, napakalaki. Pero given ang nipis nung nung majority ngayon 15-9 Tatlo lang ang bumaliktad, 12-12 na yun So, Tama. obviously, very, very delicate yung balance At ako, meron ako ipo-point out na dalawang pangalan doon, yung dalawang bilyar. Na so far, tahimik, hindi masyado nagsasalita, pero in recent days, paulit-ulit, ilang beses lang lumabas ang pangalan in relation sa iba't ibang mga issue. In fact, pinatawag na nga ni DOJ Secretary Boying Rimulya para magsumagot ng mga tanong tungkol sa investigasyon. At apparently kanina, in-announce pa niya, nag-reach out daw privately, ayaw daw niya, gusto niya through formal channels. So ibig sabihin, hindi madadaan sa madaling tahimik na closed door na usapan, I suppose. Yun yung kanyang ideya doon. So, merong definitely stress. Kaya naman mga kaibigan, kung itutuloy ito ng mga senador na to, yung kanilang plano na sirain at paalisin si Senator Soto at Senator Lacson, abay kitang-kita na natin ang kulay mga kaibigan, di ba? Pinatunayan lang nila na ayaw nila ng accountability. Ang gusto nila magtakipan, di ba? Para isalba yung kanilang sariling interes. Ayaw nila ng may mananagot. Gusto nila laging may lusot, di ba? Para sa susunod may pwesto ulit sila, may kapangyarihan. Grabe talaga. Ang layo pa ng eleksyon 2 years pa bago papasok yan sa usapan. At ang laki ng possibility na dahil nga sa merong active efforts din itong mga politikong ito na piliting ilihis yung usapan para makalimutan yung kanilang mga kasalanan. O worse, yung mga kampo tulad nga ng kampo ng mga Duterte na gamitin ito to their own advantage. Parang wala kaming kinalaman dyan, wala kaming kasalanan dyan. Ito lang mga taong ito ang dapat yung ikagalit dito sa usaping ito. At pagdating ng 2020, kami naman uli kasi kami yung tutugi sa mga ito. Yun ang dapat maiwasan Yung pag-hijack nung narrative, yung pagpilit na kalimutan itong ganitong usapin. At pagdating na susunod na eleksyon, balik na naman tayo sa the same old people. Tapos magugulat na naman tayo na, bakit meron na naman corruption? Kasi binalik na naman natin itong mga ito ito nga yung mga iba dyan, yung mga iba mga pangalan na lumalabas dito sa nasangkot dito sa mga kickback sa flood control. Hindi ito first timer Yung iba nga dyan hindi second timer Yung iba third timer na. Obvious mga kaibigan kung sino Ayan si sad boy ngayon hindi na pagbigyan sa kanyang kahilingan. Ay nako talaga hindi na nahiya. Parang so ako nag-agree ako na yung level ng galit na nakikita ngayon iba. Tama. Kasi dahil nga flood control, tuwing uulan ng malakas at babaha, galit uli yung mga tao dahil naalala na naman nila, putya, hindi namin dapat pinagdaraanan tong perwisyong ito, kundi dyan sa bilyong-bilyong binulsan nito mga mandarambong na ito Pero yun nga kaya bang isustain yun hanggang sa 2028? At mas importante, kaya bang i-channel yun para nga makapagpasok naman tayo ng mga mas maayos na mga tao sa pamahalaan. Hindi itong the usual suspects na usual dahil alam mo nang maaasahan mong sasama sa katiwalian yun nakakasawa na yun yung point sana naman at yun kaya sabi ko nabuhayan ako sa optimism ni Sen Edu dahil tingin ko yan ang hinahanap natin ngayon. Yung maniwala naman tayo na makakaraos tayo sa puntong ito at magiging simula ito ng talagang mas malinaw na pagtutulak para sa mabuti at maayos at katiwa-tiwalang gobyerno. Tama naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Barry Gutierrez na huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag nating sasabihin na wala rin namang mangyayari dyan, paulit-ulit lang yan, wala rin makukulong. Kasi naman mga kaibigan, kasalanan din nating lahat ito Sino ba yung naglukluk dyan, sa pwesto dyan?
tayo din naman, di ba? Tayo mga Pilipino, mga kababayan natin. Sisihin natin yung sarili natin. Inilalagay natin yung mga yan dyan eh. Hindi na tayo nadadala. So ngayong may galit tayo na ganito, bitbitin natin yan hanggang 2028. Mamili tayo ng karapat-dapat mga kaibigan. Huwag nating ibalik yung mga corrupt, 'di ba? May mga bahid na ng corruption ibinabalik pa, 'di ba? Tapos pag nangurakot, umiiyak tayong lahat, 'di ba? Nananawagan tayo ng hustisya. Kung titignan mo, yung katabi mo tatanga-tanga din, binoto niya yung isang 'yan, 'di ba mga kaibigan? Huwag natin silang ibalik. O kahit natapalan ka ng magkano pa dyan, pagdating sa botohan, huwag mong isulat, di ba? Ano ka, nabibili? O, di ba? Tapos mga kaibigan, kitang-kita naman natin kung anong nangyari nung panahon ni Marcoleta, nung siya yung chairman, di ba? Gusto nyo agad maging state witness, itong mga Diskaya. Tapos ayaw pag-usapan yung panahon ng mga Duterte. Ang gusto lang 2022 hanggang 2025. Samantalang mga kaibigan, ay nako, eto, mag-asawang Diskaya, abay champion talaga no sa panahon ni Duterte. Bakit? Eto mga kaibigan. Alam niyo naman, si Diskaya mismo ay umamin sa Blue Ribbon na yung mga iba't iba nilang kumpanya nagmomoro-moro dito sa mga bidding na ito at kasama yon sa mga sinabmit nating ebidensya sa PCC. Ang Diskaya from 2016 to 2025, 1,214 flood control projects. Diskaya pa lang yan. Nako, ayaw malaman yan ni Marcoleta. Oo, 2016, nako, napapaso sila dyan eh. At yan ay hindi lang natin isasubmit sa PCC, Nako. pero isasubmit din natin yan sa ICI. No, alam niyo naman, ang mandato ayon sa executive order ng ating Pangulo ay past 10 years. No? So, uunahin natin itong mga flood control projects ng mga iba't ibang kontratista. Ito, Diskaya pa lang. At kung papatawan ito ng mga penalties ng PCC sa mga susunod na linggo, susunod na buwan na ipa-file natin, aabutin, Diskaya pa lang, ang estimated naming penalties dito ay aabot na ng 300 billion pesos. Grabe mga kaibigan, 300 billion penalty. Talagang maghihirap tong mga Diskaya. Oo, talagang ubos. Oo, yung kanilang mga ninakaw dyan. Hindi pa po yan yung ibabalik ha. Penalty po yan. Iba pa yung ibabalik nilang pera na di umano'y ninakaw nila. Tapos may penalty pa na 300 billion. Nako naman, ito talaga yung ayaw malaman ng mga, yung mga sabit dito. Kasi nga, di ba mga kaibigan, balita na yung asawa ni Marcoleta na si Edna, mayroong 500 shares sa isang insurance company. Paano na lang mga kaibigan kung lumabas na talaga yung resulta ng investigasyon ng mga journalist, di ba? Na kung lahat ng mga proyekto ng mga Diskaya naka-band doon sa dalawang insurance company na yon, abay idilugi, 'di ba? Wala nang pambayad itong Diskaya. Sino magbabayad? Nako, yung insurance company. Nako, talagang lugi yung 500 shares ni Edna kung totoo man 'yon. Sakit sa ulo talaga ng Marcoleta. Penalties pa lang yan. Ng PCC ha. Wala pa dyan yung iba't iba pang mga kasong ifa-file. Nako. Uulitin ko, sabi ng Pangulo natin, kailangan managot lahat at kailangan maibalik ang pera ng taong bayan at isa itong mga kasong ito sa mga paraan para maibalik ang pera ng taong bayan. Kasi 2016 to 2025 yun. 1,200 plus contracts yun, flood control. Grabe. So unahin natin yung mga yun. Madami talaga yung... Ang Diskaya ang pinakamadami kasi top 2 ba sila? O top 1 sila ngayong 23 to 25, pero top 1 din ata sila nung 2016 to 2025 nung nakaraang administrasyon. Grabe. So ano yun, Diskaya ang champion dito. Ay nako mga kaibigan, no? Natatawa na lang tayo pero sa totoo lang mga kaibigan, nakakagalit. Alam mo yun, sarap pag Ay nako talaga nakakagigil.
Talagang harap-harapan tayong ginago na mag-asawang ito. Tapos nung panahon pa ni Duterte, ang mahirap kasi dito mga kaibigan, yung pag-iimbestiga sana na dapat transparent, diba? Lahat-lahat. Talagang kitang-kita natin yung mga iba dyan nililihis dun sa panahon ni Duterte. Kaya buti na lang talaga si Senator Lacson ngayon yung nag-iimbestiga dyan sa Senado regarding nga dito sa mga kabalbalan ng flood control scam na to. Kung sa iba to wala na. Alam na natin kung saan papunta, 'di ba? Papunta kay Marcos, tapos doon kay Duterte, malinis. Oo. Kaya naman mga kaibigan, syempre hindi rin maiwasan ng mga kababayan natin na magbigay ng komento patungkol dito. Check muna natin yung mga iba't ibang komento ng ating mga kababayan. Eto, congrats Diskaya for being top 1 and champion. Proud na proud sa pagiging corrupt. Nakakahiya nga mga kaibigan ito. Magagalit yung senador, abogado ni Curly yan. Sino yan? Yung sinasabihan nilang abogado, si Marcoleta? Yung ba yun? Yung ba yung sinasabi mo kaibigan? Fix kaya. Oh. Grabe. Mark Villar is the DPWH noong 2016. Dapat din siyang imbestigahan. Well mga kaibigan, ongoing yung investigasyon ng DOJ. Kaya nga sinasabi natin na hindi pwedeng tatahi-tahimik lang ito si Mark sa gilid-gilid. Kaya dapat magsalita na ang mga Diskaya. Tell all para managot din ang mga kasabwat nila. Sana maisip nila yon. Well mga kaibigan, nagsabi na sila na mag-aano daw sila magte-tell all na sila. Sabi nga nila may dalawa pa, 'di ba, na main character na ibubunyag. Yung contractor, unahin please. Well mga kaibigan, lahat naman yan sakop ng investigasyon Wala namang makakaligtas diyan Oo. Ay, tapos dito naman kay Jinggoy mga kaibigan, magbasa tayo ng mga komento patungkol sa kanya. Kasuhan ang dapat kasuhan kung talagang may maling ginawa, pero dapat patas ang sistema. Hindi yung mga big name lang ang pinagtatakpan. Well, sinabi mo pa. Of course, sino nga ulit nagpalaya dito? Alam na. At sino ulit mga bumoto sa kanya? Yun lang, di ba? At sino allies niya ngayon sa Senate? Well mga kaibigan, yun nga yung sinasabi natin. Alam naman natin yung mga ganito, di ba, ng mga senador, mga congressman, at kahit sino dyan mga kaibigan na politiko na kung sa tingin natin, may bahid ng korupsyon, wag na nating ibalik. Ganun lang yun mga kaibigan kung gusto natin talaga na magbagong Pilipinas. Hindi tayo nadadala di ba? Alam nyo yun, pag sinampal lang tayo ng 500, 1,000, 3,000, tapos magpapadala naman tayo, sila ulit yung iboboto natin, wala lang yan. Madami pa yan makukurakot hanggat di napapakulong at binoboto pa. Totoo, nasa dugo talaga ang pagiging magnanakaw. Ikulong na yan. Well mga kaibigan, yun din yung hinihintay natin Sana talaga may pakulong itong si Pangulong Marcos. Para maganda talaga yung kanyang legasiya. Tulad nga ng sinasabi ni Vice Ganda, di ba mga kaibigan, yung kanyang panawagan, dapat may pakulong ka para maniwala kami sa'yo at syempre gaganda pa talaga ang iiwanan mong legasiya na may maipapakulong ka. Hindi lang yung mga district engineer, 'di ba? Yung mga contractor, kailangan talaga may mga congressman at syempre may mga senador. 'Di ba mga kaibigan? Kaya nga sabi natin dito, lahat ng korap dapat managot. So mga kaibigan, anong masasabi niyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.